no, doon sa issue ng iyakan kahapon sa Senado. Ayan, kasi kahapon babalikan natin yan mamaya patungkol dito kasi may mga report na eh. Ngayon dito si Risa Ontiveros nag-privilege speech siya at sinabi nga niya na parang walang nangyari, parang business as usual lang. Na parang ang dating kay sa mga nasa Senado nung nagkaputukan, they're still highly emotional. Maaring business as usual because napakaraming problema naman talaga ng Pilipinas eh. Napakagaling nga ni Alan Peter Cayetano eh. Kasi imagine ninyo sasabihin dito ni Risa Ontiveros na parang walang nangyari pagdating ng Lunes, business as usual kagad. Akala ko ba gusto nyo forthwith? Nasira kasi dito mga bossing yung kanilang pang-uurot na kaya nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senado para hindi asikasuhin yang impeachment. Lunes na Lunes, kinalunisan, nag-convene kagad sila as an impeachment court. So nasira yung kanilang mga sinasabi. Yung mga bobong mga vlogger, mga inutil na mga media na nag-float ng idea na the reason why kinuha kay Tito Soto yung pagiging Senate President, it's because dito sa impeachment na ito. Anak ng tinapay. Dati rin naman, ba't galit na galit sila na inagaw or naagaw kay Senator Tito Soto yung pagiging Senate President? Ginawa din naman nila yan kay Chis Escudero. Ginawa din naman ni Chis Escudero yan kay Mig Zubiri. So, nangyayari yan. That is part of the process, the system, and the democracy dyan sa Senado. Kasi numbers game talaga sa Congress and Senate. So, kahit bukas magkaroon ng palitan ng liderato, kahit araw-araw magkaroon ng palitan ng liderato, that's how it goes. Wala namang mandate ang isang Senate President to be the Senate President for 2 straight years. Then after that, there should be an election to vote for another Senate President, or if he's gonna stay for ma-extend yung kanyang term as Senate President. Wala mang ganun. Yung Senate Presidency, lang yan, nakabase yan sa loyalty ng mga senador sa'yo. Ganun yun. So ngayon, mga bossing, sinabi nila na kaya inagaw dahil sa impeachment, napahiya sila. Kasi nga, nag-forthwith, nag-start yung impeachment, yung simula ng proseso ng impeachment, nag-push through. Ngayon, nagagalit to si Risa Ontiveros dahil daw Lunes na Lunes, hindi man lang daw natalakay. Imagine ninyo, kung tinalakay, inuna ni Alan Peter Cayetano, parang nga wala kayong masabi. Parang nga wala kayong masabi, nasikaso ko na nga itong impeachment, ayaw nyo pa rin. Kung halimbawa, hindi ko muna inasikaso yung impeachment nung Lunes, inuna ko itong nangyari sa Senado, di ibig sabihin, mas mukhang staged yung barilan. Kasi nga, pwedeng sabihin na, kaya nagkabarilan, di ba? Sinabi nila, kaya nagkabarilan, kaya para patakasin si Bato. Ano pang isang sasabihin nila? Kaya nagkabarilan yan, para yan ang unahin nila na hearing, hindi yung impeachment. Sala sa init, sala sa lamig kayo eh. Sabi nga ni Cayetano, dinisregard ko na nga yung traumatic experience namin na kahit nagigil kami na talagang panagutin sa pambababoy sa Senado, etong mga nambaboy dito sa Senado, inuna namin yung gusto nyo. Yung impeachment ang inuna namin, ayaw nyo pa rin. So, paano kaya kung gano'n? Dapat sinabi ni Cayetano, sige, kung gusto mo, simulan na natin yung investigasyon. Sa susunod na lang yung impeachment. Okay ba sa iyo? Sana yun yung sinabi ninyo kay Risa Ontiveros dito nung sinasabi niya na parang walang nangyari. Kasi yun yung sinasabi niya eh. Parang walang nangyari, nagkabarilan, tapos parang hindi naman natin inasikaso. So parang lumalabas dito sa sinasabi niya, hindi niyo inasikaso, baka talagang sinadya nyo. Kasi kung talagang sinadya nila yan, sana walang impeachment, hindi sila muna nag-convene ng impeachment. Sasabihin nila na the impeachment can wait, but yung what happened to the Senate, hindi dapat yan mag-antay. Yan yung ipaprioritize natin. Besides, yung forthwith naman na sinasabi is not how you comprehend it. How you understood it eh. Ang ibig sabihin naman ng forthwith is in a reasonable time at depende pa rin naman sa amin eh. Yung kung kailan namin naasikasuhin yan eh. But since may nangyaring masama sa Senado, may barilan sa Senado, ito ang una nating imbestigahan. 2 years nating imbestigahan to. At talagang kailangan undivided yung ating attention. Dito lang tayo nakafocus. Huwag na tayo mag-focus sa iba muna. Yung impeachment sa kanya. Mag-focus tayo sa issue ng bansa at saka itong nangyari sa Senado. Ginawa ba nila yun? Hindi naman. Agad-agad. Napahiya kayo. Di ba? Napahiya kayo ngayon. Na agad-agad start. Tapos ngayon may reklamo pa rin kayo. Ba't naman ganun? Hindi nagsimula. Ano ba talaga gusto nyo unahin? Yung nangyari sa Senado?
o yung impeachment ni VP Sara, make up your mind. O, pakinggan natin itong kabulastugan nitong babaeng ano na to, babaeng magnanakaw di umano. At noong isang linggo sa Senado, may ilang senador pang nagkasama ng loob. At live mula sa Senado, nauna sa balita, News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ang balita namin, napaiyak si Senator Pia Cayetano. Anong dahilan ito? Yes, Bok, partner, nako, hindi na nga naiwasan o hindi na napigilan ni Senator Pia Cayetano na maging emosyonal at mapaiyak sa sesyon kanina habang kinikwento, Bok, kung gaano daw. Tignan mo, napaiyak si Pia Cayetano. Emotional pa man yung tao. Gusto na nila sana sigurong resolbahin ito. Kaya lang, nag-i-investigate man ang NBI, nag-i-investigate man ang PNP. So, ano yun parang hindi tama yung timing kung pati sila mag-i-investigate, di ba? Binagbigay na sila ng mga CCTVs. Yung CCTVs na yun, meron din silang copy nun. Whether spliced yung mga CCTVs na inilabas nila Remulla, the Senate can prove that it's spliced. Kasi the original copy nasa kanila. O, kanya-kanya silang kopya. May kopya NBI, may kopya PNP. Kanya-kanya sila ng cut para magmukhang, alam mo yun, magmukhang may kasalanan ng Senate. Pero dito sa nangyari sa Senate, highly emotional pa rin yung mga tao. Takot na takot pa rin sila. Kaya lang, kailangan nilang to keep their composure. Kailangan nilang isipin na hindi importante yung trauma na naramdaman ko. Ang importante is magawa ko yung trabaho, gets? Ano ba trabaho ko? O yung mga problema ng mga bayang Pilipino, nahihirapan sila. Kuryente, tubig at kung ano-ano pa. Ang daming mga committee na may mga pending na mga hearing para masolusyonan itong VAT, itong energy, itong kung ano-ano pa, health, yung budget sa health at kung ano-ano pa. So, uunahin ko yung sarili ko? Uunahin kong maglungkot-lungkutan ako? Hindi. Kailangan ko mag-function as a senator. Pero hindi ibig sabihin nun, parang walang nangyari. Yung yung trauma ko, isa-set aside ko. Para sa kapakanan ng mga Pilipino. Kasi kahit naman traumatized ako, wala naman pakialam ang Pilipino Kasi hindi naman ako hinalal ng mga Pilipino dahil sa emosyonal na nararamdaman ko Gets ninyo? So the trauma is still there. They're trying to keep their composure para makapag-function sila dahil yun naman ang inaasahan ng tao sa kanila. Tapos etong mga wala dyan sa pangyayari, sila yung magagaling magsalita. Yung mga hindi naka-experience, sila yung magaling mag-pressure. In the first place, sinet aside nga netong mga traumatized na mga senador, yung kanilang trauma, just for them to function na kagad as an impeachment court impeachment judges. Inasikaso na nga nila yun Kung ako lang yan, gusto ko rin unahin na natin to. Putya, munti kami mamatay dito. Ilang bala yung pinakawalan dyan sa barilan na yan So dapat unahin namin yan. Pero iset aside natin yung personal kasi personal yan Iset aside na natin yung personal. Magtrabaho na tayo para sa bayan muna. Kasi ang pangit na parang nasaktan ako. Unahin natin yung kapakanan ko. Hindi. Unahin natin yung kapakanan ng tao. Impeachment. Kasi sabi niyo for accountability and transparency. Yung mga komite, yung mga resolusyon ng mga paghihirap ng bayang Pilipinas, 'di ba? Yun yung unahin natin. Mali naman na sabihin na kaya naging emosyonal si Pia Cayetano, pinagtatawanan si Pia Cayetano ni Corina Sanchez Bakit daw umiyak? Utangin na ninyo kung kayo nandiyan dyan. Tapos meron pa sinasabi si Ping Lacson. Ito pa yung sinasabi ni Ping Lacson. Ano muna natin saglit dyan. Pakita lang natin to. Ito yung sinasabi ni Ping Lacson. Kasi daw umiyak siya doon, hindi man lang daw sila kinamusta. Sabi, paano mo ba naman kakamustahin ng mga masasayang nagkakainan, nagkakape at nag-FB live pa para pagbintangan ng minority black? So gumaganti ka. So ibig sabihin, nanonood ka sa mga Facebook live nila, tinitingnan mo yung mga kung ano nang ginagawa nila after nung putukan. Disappointed ka ba na walang namatay sa kanila? Kasi how simple it is. You're all colleagues there. You're a family, you're one house. You're only 24. May nangyaring putukan. The first thing na nung nangyari ang putukan na yan, I was dining out with my family. Nagda-dinner kami noon. Tinigil ko yung dinner umalis ako sa dinner to check kung ano nangyayari sa Senate Ikaw bilang mga colleagues mo nandoon habang nagkakaputukan, ikaw safe na safe ka sa bulletproof na sasakyan mo. You will definitely ask them, "Uy, how are you? How are you guys? Ingat kayo dyan." Hindi ba? Ganun man lang. Pero ito sinasabi niya na, nakita ko naman okay sila Ba't ko pa sila kakamustahin? Anak ng tinapay. Ibig sabihin, bitter ka.
Anong gusto mo? Pagkatapos ng puto ka na, hindi na sila kumain. Hindi na sila magharap-harap. Halatang halata naman si Ping Lacson dito na bitter siya eh. Sobrang bitter nyo naman, Ping, na naagaw sa inyo yung kapangyarihan. So okay lang sa inyo na may mangyaring masama sa mga kasamahan ninyo dahil lang nawala sa inyo yung kapangyarihan. Dahil nawala sa inyo yung Blue Ribbon Committee, no? So parang sinasabi niya dito, nagkakainan, nagkakape, naka-FB Live. Paano mo kakamustahin? Ano naman yun? Courtesy man yun. Kamustahin mo. Yung nanay mo, halimbawa, yung nanay mo may cancer. Tas nakita mo yung post niya sa Facebook, kumakain siya ng Jollibee. Hindi mo na siya kakamustahin? Siyempre kakamustahin mo pa rin siya dahil may cancer siya eh. Hindi naman nagagamot ng cancer ng isang Facebook post eh. So bagamat nagkakainan sila, nagkakape at nasa isang lamesa sila at nag-selfie sila, hindi ibig sabihin nun okay na sila. You still need to check on them. How are you guys? Nakita ko na nag-dinner na kayo. Okay na kayo? Di ba? Sabihin nila, oo, kasi gutom na rin kami, tagal namin hindi kumain kaya nagkainan na kami dito. Pero grabe yung experience kanina, nakakatakot. Hindi ba? Yung ganun. Nagato si Ping Lacson para naman hindi tao eh. Balikan natin yung balita na yan. Pinakita ko lang sa inyo para alam nyo. Sila natakot noong nung pagkakataon ng kasagsagan ng barilan dito sa loob ng Senate building exactly 1 week ago kasi last Wednesday yun at Wednesday din ngayon. Talagang napaiyak si Senator Pia Cayetano dahil grabe daw yung takot na dinanas niya at ng kanyang staff lalo't malapit lang kung saan silang room nandoon yung nangyaring barilan. Pero bago yung emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano, nagsalita muna sa simula ng sesyon si Senator Erwin Tulfo at ipinunto nga niya yung mga alegasyon na di umano may tip daw na nakuha yung mga minority senators kaya nagsiuwian sila ng maaga at wala sila dito nung panahong nagkakaroon ng gulo at barilan sa loob ng Senate building. Hindi raw yan totoo, sabi ni Senator Erwin Tulfo. Kaya sila umuwi ng maaga dahil dapat kasi merong caucus o meeting yung pangkalahatan ng mga senador. Pero last minute, sinabihan daw sila na majority members na lang o majority block members na lang. So ano nga naman daw ang gagawin ng mga minority block members kundi umuwi na lang. Bok na rito ang bahagi. Yan, okay na eh. Meron na kayong reason eh. Umuwi kami ng sabay-sabay. Wala natira sa amin kahit isa. Nagkataon lang yun. May caucus man nila yun. Pero di ba, alam mo yun, paparating, alam nyo na paparating yung kamera para maipadala yung articles of impeachment. Ayaw nyong ma-experience yun or ayaw nyong makita yun. Kung kailan naman darating yung impeachment, forthwith pa kayo, kailan naman darating articles of impeachment, doon kayo umuwi ng maaga. Kahapon naman, di kayo umuwi ng maaga. Tapos ngayon, bigla kayong uuwi ng maaga kung kailan itatransmit yung articles of impeachment. Yung magandang rason naman yan, kasi caucus nila yun kaya umalis na lang kami. Nasabay-sabay din kaming umalis. Si Senator Soto sa sobrang pagmamadali pa, wala pa yung driver niya, dinrive niya na yung sarili niyang sasakyan. Which is napaka-imposible nyo sa edad ni Tito Soto, hindi na yan magdadrive ng sarili niyang sasakyan. May driver yan, may bodyguard yan. Pero yun, nagmamadali siya. Gamit niya sa sasakyan niya. Tara, bilisan mo, umalis na tayo. Maganda yung rason nila na caucus yan, ganito, ganyan. Pero dapat hindi niya na sinisiraan. Kasi ang sinabi lang naman ng Senado, parang may nag-abiso sa kanila, sabay-sabay silang nawala ngayon pwede na sabihin na that's irresponsible. Walang nag-abiso or walang something, umuwi lang kami. Hindi naman masama yun. Ang masama lang yung pag-uwi ni Bato de la Rosa. Walang hiya yan. Si Bato de la Rosa bawal umuwi tapos kayo pwedeng umuwi. Ba talaga? Inan yung gulo-gulo ninyo pero sana, yun lang, that's irresponsible. Hindi po kami umuwi dahil alam namin, wala po kaming alam. Mas maganda kung patunayan na lang nila sino yung mga tao na nagsabi sa kanila, iharap nila sa amin. Sino yung mga tao na nagsabi sa kanila na abisuhan kami. Yun, doon tayo matapos. Pero yung parang sirain mo, na sa tingin namin staged yan. Sa tingin namin, ang may kasalanan dyan Senado. Sa tingin namin, mahina ang liderato. Mantakin mo, nasaktan kayo dun sa sinabi nila na parang alam nyo na may mangyayari or may nag-abiso sa inyo na may masamang mangyayari kaya umalis kayo. Pero yung pag-aatake nyo sa Senado na mismong bahay ninyo, mas matindi pa. Ang pinakamasaklap, yung pinagkatiwalaan yung gwardiya sa bahay ninyo, pinigilan niya yung mga tarantado pumasok sa bahay ninyo. Napigilan niya actually, congratulations, aplas ka. Napigilan niya yung mga pumasok dahil dun sa kanyang pagpapaputok na paatras niya, hindi nagtagumpay na mapasok yung bahay ninyo. Takin nyo, gusto nyo pa siyang ipakulong. Gusto nyo pa siyang kasuhan, natutuwa kayo na ganun. Yung mga utak yan, mga mapupurol talaga Ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo, pakinggan natin. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported. Ikaw talaga, bendalo, bobo ka
Wala silang sinabi na sangkot kayo o may kinalaman kayo. Masyado kang iyakin eh. Tanga ka naman. Ang sinabi nila, may nakarating sa aming balita na yung mga minority senators na abisuhan sila na may mangyayari. Kaya umalis na sila para hindi sila madamay. Wala naman sinabi yung mga senador na naiwan doon na may kinalaman sila kasi umalis sila eh. Oo, wala namang akusasyon na ganun. Sinabi lang na nagtataka sila, walang ni isa na iwan na minority. Lahat sabay-sabay na wala. Sabay-sabay na wala lahat. Tapos may mga nagbumulong pa sa amin. Ang late-late lang naman itong lugar namin. Magkakilala naman lahat ng tao rito eh. Meron silang natanggap na mga information na something's gonna happen. Sinabi din ni Lacson sa isang interview niya, I think sa kala DJ Chacha, yung kala Ted Filon na before it happened, kausap niya si Matibag. So baka nga inabisuhan. Pero hindi sinabi na may kasalanan, sila ang rason kung bakit nagpaputok ton, may utos nila. Kasi yun ang sinasabi nitong bobong tulpo na ito eh. Wala namang ganun. Nagtaka lang sila. Parang kayo din ngayon, nagtataka. Nagtaka lang sila, ba't bigla kayong nawala? At balita nila, narinig nila, na naabisuhan daw kayo. Supported by evidence. Bok, nagsalita rin si Senator Risa Hontiveros at sinabi nga niya na sobrang pambabastos naman sa institusyon ng Senado yung nangyaring nagkaroon ng kasahan at Sobrang pambabastos talaga. Dapat nga sa pambabastos dyan sa Senado, you're one with the Senate. Sino ba yung umatake sa Senate? NBI. Sino ba yung nagpaputok toward Senate? NBI. Sino ba yung una palang araw nanggugulo na dyan sa Senate, naghahabol ng mga senador? NBI. So dapat, ang kino-call out mo dito, NBI, hindi yung mga kasamahan mong senador. Kasi yung mga kasamahan mong senador, pumunta sila dyan para magtrabaho bilang senado. Ngayon, itong mga taga-NBI, pumunta dyan, ginulpi pa yung taga-USAA, which is taga-Senate. Wala kayong masasabi doon. Tapos dito sa nangyaring putukan, meron na kayong nasasabi na kesyo, nababoy ang Senado. Nababoy pala yung Senado. Sinong bumaboy sa Senado? Si Aplaska? Siya ang bumaboy sa Senado? Trabaho niya ba na baboyin yung Senado? Kalinaw-linaw naman doon sa mga kuha ng CCTV footages. At kalinaw-linaw din doon sa mga kumakalat ng mga footages sa social media even before the investigation and the shooting started na yung NBI was in the GSIS property. Ang sinasabi pa ni Remulla, nagbabantay ng painting. Sinong gagong magnanakaw ng painting dyan sa GSIS? Ang tagal-tagal nang nakasabit ng mga painting niyan sa GSIS. Bilyong-bilyong kasi halaga niyan eh. Sa lalaki niyan, putang ina, sinong gagong magtatakas niyan? At sakto pa nung araw na yun, nagpatawag ka ng NBI para bantayan niyang bantayan niyang GSIS building. Nahuli na nga si Matibag dito, nagsinungaling siya, nagmeeting daw si Aplaska, GSIS tsaka NBI. Hindi nagmeeting, ang nagmeeting GSIS at tsaka si Aplaska at pinagmeetingan nila na kailangan ma-secure yung area kapag nagsimula na yung impeachment ni VP Sara dahil siyempre marami mga magrarally sa harap pro and anti. And aside from that, siyempre kailangan i-secure nila yung perimeter, baka may magsilundagan dyan sa mga Yun yung pinag-usapan nila, walang NBI doon. Pakasinungaling nyo kasi, umpisa pa lang nagsisinungaling na kayo. barilan sa loob ng Senate building. Kaya hindi raw pwedeng ang asta na lang ng Senado o ng ilan sa kanila ay para bagang walang nangyari o business as usual. Diyan na-trigger si Senator Pia Cayetano at hindi nagustuhan na ni Senator Pia. Narito Bok, pakinggan natin at panoorin natin yung pahayag ni Senator Pia Cayetano at Senator Risa Hontiveros. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Yan yung sinasabi ko na si Risa Hontiveros, it's easy for her to say na parang walang nangyari because she's not there. We're not saying si Risa Hontiveros isa sa mga perpetrators para guluhin niyang Senado. Maaaring nakatakas siya doon, good for her, hindi siya na-trauma, pero hindi mo pwedeng i-undermine yung mga, yung nagdelikado na buhay ng mga tao na nandiyan dyan, media, security guards, Senate staff, mga senators, hindi mo pwedeng i-disregard yun. Ngayon, ang sinasabi dito na palusot ni Risa Hontiveros is, hindi ko sinasabi na hindi kayo dapat masaktan. Pero ang sinasabi ko, bakit parang wala tayong ginagawa? Nag-iimbestiga ang NBI, nag-iimbestiga ang PNP. Bakit parang tayo business as usual? Ano bang gusto mo talaga? Unahin yung impeachment o unahin itong investigasyon? Because kung inuna ng Senate yung investigasyon yan,
magwawala na naman kayo. Sasabihin nyo na naman, inuna pa yung yung mga sarili. Inuna pa yung mga personal na mga naramdaman at personal na trauma kaysa dito sa issue ng Bayang Pilipinas na pagnanakaw ni Inday Sara. Ganun lang masasabihin nyo. So either way, mali sa inyo. Lahat na lang mali sa inyo. Okay ng ina ninyo. Mga hayop kayo. Di ba? Imagine ninyo. Lunes, something happened in the Senate. Natanggap namin nung Biyernes yung articles of impeachment, but we are setting it aside. We need to solve the issue of the Senate, the attack in the Senate now. Let us convene as an investigation. Let us start investigating and let us start subpoenaing people which are involved in this siege. And then, palabasin natin kung sino talagang may kasalanan. Imagine mo kung gano'n sinabi na. Ano sasabihin ng mga makakaliwa? Baka rally-rally na naman. Tanggalin si Cayetano. Dinidelay niya. Sinadya nila yung putukan dyan para ma-delay yung impeachment. Inuna na nga yung impeachment. Inuna na nga yung atat na atat kayo na impeachment. Tapos mali pa rin sila. Kaya ngayon sinasabi dito ni Cayetano, masama loob ko eh. Muntik akong mamatay eh. Tapos, isinantabi ko yun eh. Inuna natin yung panunumpa bilang mga impeachment judges eh. Tapos may masasabi pa rin kayo. Sasabihin nyo pa na parang walang nangyari. Ngayon, kung ako kay Cayetano gano'n, Senator Risa Hontiveros, yan lang naman pala gusto mo. Isantabi na muna natin yung impeachment. Unahin natin to. Di ba? Okay ba yun? Nakukuha ko ba yung yung gusto mong sabihin? Kasi pwede mo naman sabihin dito Risa Hontiveros, sa iyong speech. Hindi yung sasabihin mo na, parang walang nangyari. Pwede mo naman sabihin na, nakapag-convene na tayo bilang impeachment court judges, at hindi maganda itong nangyari sa Senate na ito kasi pangit tingnan. Magsimula na tayo ng investigasyon. I call for an investigation dito sa mga nangyaring ito. Hindi yung magdedeclamation ka dyan, kara mo si Ms. Charo Santos ka. Na nasira ang reputasyon ng ang matapos ang halub-habulan ng ganito ganyan. Magbigay ka na kaagad ng iyong gustong mangyari solusyon. Hindi po pwede na tumagal pa po ito sa Senate President. Kailangan bukas na bukas din or asikasuhin na natin kaagad na maimbestigahan ito para hindi naman tayo magmukhang katawa-tawa dito. Kasi ang sagrado ang Senado, ang institusyon ng Senado, at hindi pwede na ganun-ganunin lang. Bagamat napaka-importante rin ng impeachment na yan, palagay ko mas kailangan unahin natin itong investigasyon na ito. Kasi yun ang sinabi ni yun ang sinabi ni Cayetano sa kanya, ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Alan Peter Cayetano sa kanya, Madam, may investigasyon ang NBI, may investigasyon ng PNP. So pabayaan muna natin sila. Kasi kaya rin naman natin gumawa ng sarili nating investigation, but since they're investigating already and I trust yung kanilang investigation, kung mali yung lalabas sa kanilang investigation, and then saka tayong mga magkakandak kung may reservations tayo doon sa kanilang mga pronouncement o yung kanilang mga initial report, saka tayo ngayon maglalabas ng sa atin, sasagot tayo. Siyempre hindi naman pwedeng tayo na ngayon inabuso, tayo pa yung may kasalanan. Doon tayo ngayon magtatayo ng ganyan. So pinabayaan muna natin yung proseso. Sila muna, and then titingnan natin kung ano yung report nila, saka tayo gagalaw. Hindi pa pwedeng dahil nasaktan ako, hindi pa pwedeng dahil na trauma ako, hindi na ako nakauwi, uunahin ko na yan. Hindi pa pwedeng ganun kasi mas may importanteng bagay dyan. Impeachment, unang-una sa lahat. Sabi niyo, importante yan. Yung pagre-resolva ng mga pending na mga hearing dahil sa politika. Pwede mo naman diretsuhin na ganun. Mag-imbestiga na tayo, Senator. Mag-imbestiga na tayo. Hindi yung kung ano-ano pang paiyak-iyak. Kaya umiiyak si Pia Cayetano dahil nakakaiyak yung speech mo eh. I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Doon sa part, Bok, na parang walang nangyari na sinabi ni Senator Risa Hontiveros, dyan talaga hindi nagustuhan ni Senator Pia yan. Pakinggan ulit natin yung bahagi ng kanyang pahayag. Para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Mayan, ano naman sagot ni SP Alan Peter Cayetano dito? Bok, yung kanina kasi, parang manifestation lang dapat yung kay Senator Erwin Tulfo. Tapos, sinuportahan ni Senator Risa Hontiveros. Tapos, tatayo dapat si Senator Rodante Marcoleta para i-interpellate o i-debate si Senator Risa Hontiveros tungkol dun sa laman ng kanyang speech. Pero, Bok, nakiusap si Senate President Alan Cayetano na baka pwedeng wag ngayon gawin ito kasi... Diba? Ang galing-galingan ni Cayetano eh. Ayaw niya mag-away-away sila ngayon. Ang dami nating trabaho eh.
Dapat yung speech ni i-interpolate pa nito ni Marcoleta eh. Pero nakiusap si Cayetano na wag na. Wag na muna ngayon. Sa ibang araw na lang. Kasi dami nating agenda eh. Unahin muna natin yung agenda bago yung mga personal na mga natin. Personal na mga issues natin. Hindi ba? Ang ayos-ayos ni Cayetano bilang Senate President. Kung si Tito Soto yan, baka parang lasing na naman yan na salita ng salita niya. Marami nga silang pending na trabaho. Baka naman pwedeng sa Lunes na lang, una, para nga lumabas muna yung mga resulta ng mga investigasyong ginagawa. Pangalawa, para magkaroon sila ng ample time talaga na pag-usapan ang lahat ng nangyari kaugnay dito sa barilang ito. At mismo si Senate President Alan Cayetano, sinasabi niya na hindi totoo na business as usual lang at parang walang nangyari yung pagtrato nila dito sa barilan at gulong nangyari sa loob mismo ng Senate building. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. I ask as your Senate President na magbigayan tayo today, and if you want to put a lot of time on that on Monday, we can fully discuss. I've received some request for CCTV footage. We gave it right away to PNP. We will give it to you if you request it. We're also requesting CCTV footages from anyone who took it, including from the media, so that we can discuss it very intelligently with, I think, 24 senators committing that this is an important issue and we will give it the much needed attention. But let's do it with prudence, deliberately. We're dealing with our democracy here. Well, Mian, listening to the soundbites of Cayetano and Ontiveros, parang iba ata yung pagkakaintindi ni Cayetano sa sinabi ni Ontiveros. Just to be clear, ano bang ibig sabihin ni Ontiveros na sinabi niyang para bang wala nangyari? Siyempre, magdadahilan na siya. Magdadahilan na siya na hindi niya inaatake yung emotion, yung personal na experience at emotion ng mga nandoon. Kasi nagmukha na siyang tanga eh. Hindi naman siguro bobo si Cayetano. Abogado man yan. Para hindi niya maintindihan yung simpleng Tagalog, simple-simple man yung Tagalog ni Rizal Ontiveros. Di man English yun, di man Latin yun, di man Spanish yun. Di ba? Na parang walang nangyari. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, highly emotional pa yung mga nandiyan. They're just keeping it. Pwedeng mali si Cayetano ng pagkakaintindi because when emotion is high, intelligence is low. Naniniwala naman tayo doon na kapag galit ka, kaya lang na-trigger yung kanyang itinatagong galit nung nangyari yun. Kasi nga, parang sinabi niya na business as usual lang tayo. Wala tayong ginagawa. Pinagbigyan na nga namin kayo. Kayong mga minority, pinagkakalat ninyo na kaya inagaw sa inyo yung Senate presidency, yung leadership, para pigilan yung impeachment ni Inday Sara. Gusto namin unahin yung nangyari sa Senado, sobrang importante nun. That is actually equally as important as tackling yung itong impeachment. But setting aside yung ating personal na issues, yung ating trauma, sige na, just for them not to think na kaya natin kinuha ito para pigilan yung impeachment ni VP Sara. So first order of business come Monday, yan na yung asikasuhin natin kagad. So they actually gave you yung favor. Ginawan na nga nila ng pabor kayo eh. Para wala kayong masabi tapos may nasasabi pa rin kayo. Tama yung sinabi ni Alan Cayetano na yung nangyari dito sa Senate can wait. Kasi may investigation naman na nagaganap. And if you want sa Lunes, buong araw yan ang pag-usapan natin dito. Siyempre magagalit na naman sila. Ba't ang tagal naman? Yung impeachment. Dinidelay nyo talaga yung impeachment. Di na mo. Di ba? Hindi mo alam kung paano mo ipiplis itong mga buwaka ng ina nito eh. Kahit na anong gawin mo, mali sa kanilang mga hayop sila eh. Correct. Tama yung tanong mo, Bok. Ang sinasabi ni Senator Rizal Ontiveros, hindi naman niya sinasabi na parang binabaliwala ng mga senador yung barilang nangyari dito at yung gulong nangyari dito. Ano pa nga ba yung sinasabi niya? Di ba? Parang sinasabi nga ni Lacson ngayon saya-saya nga nila pagkatapos ng putukan eh. Tapos sinasabi naman ito na parang walang nangyari. O di parang sinasabi na nila na nagkakasundo-sundo silang mga minority na sinadya itong nangyari sa Senado, which is doon nga galit na galit si Cayetano eh. Paano namin sasadyain yan? Para Para makatakas lang si Bato? Paano namin sasadyain yan? Para lang doon? Pucha ina, kaya naman tumakas yan ni Bato kahit walang putukan doon. Tapos paano nyo sasabihin na kaya namin ginawa yung putukan na yan para hindi matuloy yung impeachment? Natuloy naman yung impeachment.
So ano pang rason? Bakit mo sinabi na gano'n? Kasimple-simple man lang, sasabihin mo lang naman. Mag-imbestiga na tayo agad, sir. Starting tomorrow, mag-imbestiga na tayo kagad. Unahin natin to sa impeachment. Pwede naman gano'n eh. Hindi eh. Dumadrama-drama pa ng habula, ng ganito, ng ganyan. Ang sinasabi niya, yung treatment after na mangyari yung barilan, para bagang business as usual lang daw ang Senado at para bagang walang nangyari. Nandito pakinggan natin yung Kung gusto nyong mangyari pala, na araw-araw umiyak yung mga senador na mga nabiktima dyan. Na araw-araw na unahin nila yung mga personal na nararamdaman nila, mag-rally sila dyan, di na sila maging senador. Yun nga ang yun nga ang trabaho ng pagiging senador. Ikaw naman yung mga personal na mga issues mo, wag mong dadalhin dito sa Senado. Sa trabaho, even sa workplace, ganyan din, di ba? If you have personal issues, do not bring it here in the office. If you have issues with your husband, do not bring it here in the office. If you have issues with your family, do not bring it here in the office. So ito, yung trauma na naramdaman nila, issue nila yun sa sarili nila, even though it happened in the Senate. Ko muna to, ikim-kimin ko muna ito. I need to function as a senator. Because I am not just Pia Cayetano, the mother of my kids. I am also a senator of the Republic of the Philippines. So, when I'm in the Senate, I'll keep my composure and then I will try to do my job. Oo, yung mga committee ko, kailangan kong asikasuhin, mga reports and everything, mga tao ko. Napakaraming mga tao ang nakadepende sa akin, sa aking mga... So, i-disregard ko yung feelings ko. Ang gusto yata mangyari ni Risa Ontiveros unang araw pa lang, magwala na kagad yung mga taga-senado. rest ng explanation ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang pahayag. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Diba? Ang dami mo pang mga flowery words eh. Pwede mo naman kasing sabihin. Pwede mo kasing sabihin na what happened to the Senate is really a disgrace, and I am hoping and requesting to have an investigation, a separate investigation. Patawag lahat ng tao. Magsimula na tayo, magtalaga na tayo ng tao kung sino. Tapos mag-imbestiga tayo on our own. Huwag tayong umasa lang sa investigation nila. Mag-imbestiga din tayo on our own and magsampa tayo ng kaso sa mga dapat nating kasuhan. Ganon. Hindi yung mga dami-dami yung sinasabi. Hindi inaatake yung Hindi namin inaatake yung ganito, yung ganyan. Pero yun din naman lang talagang purpose mo sa pagpunta dyan, propagandista ka eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
Sa harap ng kamera, walang